Christ. Kapag ang isang tao walang pag-unawa at malalim na ugnayan sa mabuting balita sa salita ng Diyos, hindi mo rin makikilala si Kristo sa iyong buhay. At doon pumapasok yung buhay ni San Francisco ng Assisi. Sa kanyang sarili, bilang isang reliyoso, bilang isang sumusunod sa yapak ng Diyos ni Kristo, alam natin is na buhay niya ang mabuting balita ng Diyos. Anong ginawa niya? Nagkawang-gawa siya, tumulong sa kanyang mga kapwa, sa mga nangailangan, nagpakain siya ng mga pulubi, tumulong siya sa mga taong may sakit, kasi alam niya, yung salita ng Diyos ay buhay sa kanyang puso. Yung salita ng Diyos ay nagbubunga ng kabutihan sa kanyang gawain araw-araw. At yun din po sana ang dapat panatili sa atin, mga kapatid. Kung ang salita ng Diyos ay buhay sa atin, sa ginagawa nating araw-araw, ito ay nagbubunga ng kabutihan. Amen po ba? Diba? Kabutihan. Kaya ngayong salita ng Diyos ay mabuting balita, mabuting salita. Ibig sabihin, kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, araw-araw, pinagdinilayan mo ang mabuting balita ng Diyos, ginagawa mo ang mabuting sa iyong kapwa-tao. Nagsasalita ka ng mabuti sa iyong kapwa-tao. Pero kapag alam mo sarili mo, puro kasama ng ginagawa mo, puro hindi magandang salita lumalabas sa bibig mo, eh hindi naging buhay sa iyong salita ng Diyos. Inuminti mo, hindi nauubog ang puso na salita ng Diyos. Kaya sa araw na ito, katulad ni San Francisco ng Assisi, katulad ni Padre Pio, alam natin, itong mga banal na ito, pinagsikapan nila isabuhay ang salita ng Diyos sa kanilang gawain araw-araw. At sana yun din po ang hamon ko sa inyo, lalo po dito sa mga empleyado dito sa gobyerno. Lagi po kayo merong harap ng mga tao. Diba po? Lagi kayong nakakasalimuha sa iba, nagasalita sa iba. Pero sana, sa iyo po pakikitungo sa iyong kapwa, mahirap man, mayaman man, sana yung kabutihan ng Diyos ang makita sa inyo. Yung salita ng Diyos ang madinig sa inyo na yung kapwa. Dahil iyon ang tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano handang magpakita ng kabutihan ng Diyos sa iba. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ang mga tamad, anong oras na? Palaban ng Panginoon.